May isang pangyayaring dapat po nating pagtuunan ng pansin bilang mga XRP holders. Habang ang karamihan ay nakatitig po sa balita ng Ripple National Bank at ang mga usapin sa regulasyon, may naganap na isang silent raid sa loob po ng mga exchanges na hindi napansin ng karamihan sa mga retail traders. Ayon po sa pinakabagong data mula dito kay Solomon Odonayo at ang ulat mula kay Finance Bull, mahigit $35 million na halaga ng XRP ang hinakot sa loob lamang ng isang oras. Hindi ito gawa ng maliliit na traders o mga retail investors na gaya natin na bumibili lamang kapag may extra. Ang nakita po natin ay isang highly structured at saka algorithmic institutional accumulation. Mayroon pong 156 na magkakaparehong buy orders na may sukat na eksaktong 10,000 XRP bawat isa. Isipin po ninyo ang precision na yan. Ang bilis po ng execution tuwing 18.5 seconds. Kitang-kita na ang mga high-frequency trading systems ng malalaking institution ang nasa likod nito. Sa video na ito ay pag-usapan po natin kung bakit nila ito ginagawa, saan nila ito binili, at ano ang sinasabi ng ating mga charts tungkol po sa aksyong ito. Pagsasamahin natin ang mga big news at ang ating technical indicators para makita po natin ang kabuuan ng litrato at malaman kung ito na ba ang hudyat na hinihintay nating lahat. Umpisahan po natin ang tungkol sa Coinbase, Bitstamp at saka Kraken Triangle. Sa loob lamang po ng isang oras na yon, ang Coinbase ang nagsilbing main stage ng operasyon. Mahigit $23.4 million na XRP ang hinigop doon at nangyari po yan sa napakaikling panahon lamang. Pero hindi lang sila dito tumigil. Ang Bitstamp at saka Kraken ay nagpakita rin ng parehong sequence o pattern ng pagbili. Ibig pong sabihin, ang mga institusyong ito ay gumagamit ng multi-exchange strategy. Ginawa nila ito para hindi po biglang pumalo ang presyo ng napakataas. Ang tinatawag po, yan po yung tinatawag nating slippage. Gusto po nilang bumili ng marami, pero sa paraang hindi po agad makakabulabog sa mga order books. Ayan. Dito naman po tayo sa aking opinion tungkol dyan. At kakailanganin po natin ang ating chart dito. Ayan, ang daily chart time frame ni XRP. Ayan. Kung titignan po natin ang ating daily chart dito, ang presyo natin ngayon, eksaktong naglalaro sa $1.31. Mapapansin po natin na bagamat may dambuhalang buying activity na nagaganap, ang presyo ay tila nakapako lamang at ayaw gumalaw pa itaas. At ang tanong ay bakit? Dahil ang mga algorithmic buys na ito ay dinesenyo para maging isang absorption wall. Hinahayaan nilang maubos ang mga sellers bago po nila hayaang tumaas ang presyo. Pero, tignan po natin ang ating Hall Suite indicator. Para sa mga baguhan, ayan, ito po ang ating Hall Suite indicator. Ayan, ang kulay red na yan. Nagbabago po yung kanyang kulay. Nagiging kulay green, tapos nagiging kulay red. Yan, meron lamang pong dalawang kulay yan. Yan nga, sa kasalukuyan nakikita natin dito ay kulay red at yung kanyang binubuong pangangatawan ay siya po ay nag-curve pa downward. Yan, or pababa.
Ito po ang pangunahing dahilan kung bakit kahit may $35 million na pumasok, hindi po tayo makagalaw. May heavy sell pressure pa rin sa market na pilit tayong ibinabaon sa ilalim. Sa katunayan ay nasa ilalim po tayo ng ating major support na 1.3211. Ayan, ito naman po ang ating major support. Ayan, ang 1.3211. Napaka-critical nito para sa atin dahil ito ang floor na dapat po nating tinatapakan. Kapag ang Hall Suit Indicator ay red at ito po ay naka-curve pababa, malinaw po ang mensahe. Ang trend po ay bearish pa rin sa short term at ang gravity ay hila-hila tayo pababa. Kaya ang tanong ko ngayon ay sapat ba ang $35 million institutional buy para labanan ang downward curve ng ating Hall Suit Indicator dito? Sa aking pagsusuri, ang mga institution ay buying into the weakness. Sinasamanta nila ang bawat pag-curve ng Hall Suit Indicator pababa para makakuha ng pinakamurang entries na posible. Bilang mga traders, kailangan po nating makita na mag-flatten muna ang curve na ito. Ang 1.3211 support ang ating line in the sand. Kung saan ay kailangan po nating mabawi ito sa lalong madaling panahon para hindi po tayo tuluyang mahulog sa mas malalim na price zone. Ngayon habang tinitignan po natin ang chart, mapapansin na rin natin na ang volume spikes ay hindi po tumutugma sa price action. Ito ay isang klasikong sinyales ng institutional manipulation. Hindi sa masamang paraan, kundi sa paraang pinipigilan po ang presyo para makapag-ipon pa sila ng higit. Ang presyong $1.31 ay nagsisilbing magnet sa ngayon. Kung ang Hall Suit Indicator po natin ay mananatiling kulay red at ang presyong $1.31 ay mananatiling ilalim natin hanggang sa maubos po ang lahat ng mahihinang kamay o yung mga weak hands. Ang strategy ko po rito, huwag po tayong magmadaling tumalon ng todo hanggat ang red curve ay hindi pa tumitigil sa pagturo sa lupa. Kailangan po nating makakita ng sideways movement bago po ang tunay na breakout. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Goldman Sachs at ang $150 million na kanilang XRP ETF position. Ayan, hindi na po sekreto sa ating community na ang Goldman Sachs ay isa po sa mga biggest players ngayon sa XRP space. Hawak po kasi nila ang mahigit $150 million sa mga XRP ETF. Ang nakita po nating $35 million accumulation nitong nakalipas na araw ay isa pong malakas na signal na may iba pang Tier 1 institutions na pumapasok na rin sa eksena at sumasabay sa agos ni Goldman. Ang bawat execution na tumatagal lamang ng 48 milliseconds bawat order ay patunay na high-speed institutional algorithms na po ang nagpapatakbo ng presyo sa background habang tayo ay naghihintay ng balita. Yan, ang masasabi ko naman po rito ay balikan po natin ang ating daily chart time frame dito ay XRP. Ayan, tignan natin ang ating QQE mod indicator dito. Ilabas lamang po natin. At ayan po yung nakikita natin na indicator dito sa ibabang bahagi ng ating chart. Ito po ay magbibigay sa atin ng momentum context o ang lakas ng kasalukuyang galaw. Sa ngayon makikita po natin na mayroon na tayong 5 magkakasunod
na red bars. At kung mapapansin po natin sa ating mga screen, ang bawat bar ay lumalaki po ang sukat nito. Ibig pong sabihin ang momentum pababa ay lumalakas pa rin. Para itong trend na bumibilis ang takbo habang pababa ng riles. Ngayon ay bakit ito ginagawa ng Goldman Sachs at ng iba pang mga whales sa gitna ng lumalaking red bars ng QQE mod indicator dito? Sa tingin ko, ito po ang tinatawag na controlled accumulation. Alam nilang ang momentum ay pababa, kaya hinahayaan nilang bumaba ang presyo sa $1.31 para dito po sila mag-scoop or bumili ng supply. Ang layunin nila ay hindi po itulak ang presyo paitaas agad-agad, kundi ubusin ang supply sa presyong gusto po nila. Kinakain nila ang lahat ng mga nagpapanic sell habang tayo ay nanonood lamang. Para sa atin, ang signal dito ay mag-ingat. Hanggat ang QQE mod bars ay lumalaki pa rin ang sukat, ang $1.31 ay pwede pang subukin ng paulit-ulit. Kaya wag po tayong magmadali hanggat hindi natin nakikita ang unang smaller red bar. Isipin po natin ang ating QQE mod bilang speedometer. Sa ngayon, mabilis pa ang takbo natin pababa. Ang pagpasok po ng $35 million ay parang pag-apak sa preno. Pero hindi agad titigil ang sasakyan dahil sa sobrang bigat ng momentum. Kailangan natin ng oras para mag-settle ang market. Ang opinion ko po rito ay simple lamang. Ang smart money ay hindi po natatakot sa red bars ng QQE mod indicator dito dahil ang time horizon po nila ay taon, hindi po araw or hindi days. Pero para po sa atin na nagbabantay ng daily candle, kailangan nating makita ang paghina ng momentum na ito. Ang $1.31 ay isa pong war zone sa pagitan ng algorithmic buying at saka market momentum. Kapag lumiit na po ang red bar, yan na po ang senyales ng mga buyers ay nananalo na sa laban. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung bakit nananatiling stable ang presyo sa kabila ng volume. Yan, marami pong retail traders ang nagtataka at nagtatanong sa mga forums. Bakit hindi po nag-God candle matapos ang $35 million na bili? Ayon po sa data, bumaba pa nga ng 0.4% sa XRP. Ito ay dahil po sa matinding liquidity ni XRP sa mga major exchanges ngayong taong 2026. Ang institutional entry ay madalas na ginagawa sa mga consolidation zones. Kapag ang presyo ay stable habang may malaking bili, ibig pong sabihin ay may sapat na sell orders na sinasalo ng mga institusyong ito nang hindi binabago ang balanse ng market. Ayan, dito po tayo ulit sa aking opinion kung saan ay dito naman po natin ipapasok ang major resistance natin dito sa presyong 1.5672. Ayan. Dito po sa itaas na bahagi. Ayan. Kung titignan po natin ay ang layo ng 1.5672 mula po sa kasalukuyang $1.31 na current price natin dito. Yan, makikita po ninyo ang isang malawak na gap o espasyo. Yan. Ang resistance na ito, ang ating pangunahing target zone. Pero, bakit hindi po tayo makalapit dito? Dahil po sa ating chart dito, ang ating Hall Sweet Indicator dito ay nagsisilbing ceiling o kisame na pilit po tayong ibinababa.
Sa bawat pagsubok po nating umakyat, ang red curve ng ating Hall Street indicator dito ang humaharang po sa atin. Ang presyong $1.31 ay isa pong psychological battlefield. Kung ako po ang tatanungin, ang katotohanang stable ang presyo sa kabila ng dambuhalang volume ay isa po itong bullish divergence sa aspeto ng volume. Ibig pong sabihin, may high demand pero pinipigilan muna ang presyo para makapag-ipon pa ang mga whales sa mas mababang halaga. Tandaan po natin ang ating QQE mod indicator dito kung saan ay meron po siyang 5 consecutive red bars. Isa po itong malinaw na babala na hindi pa tapos ang pagbuhos. Ang mga institution ay pwede pong mag-ipon ng matagal dahil marami po silang pondo. Pero tayong mga retail traders ay kailangang maging maingat sa ating timing. Ang 1.5672 dito na resistance ay hindi natin maaabot ito hanggat hindi tayo nakakakita ng bullish flip sa Hall Street indicator natin dito. Yung pagpapalit po ng kanyang kulay mula red patungong green. Ayan. Ngayon ay kailangan nating bantayan ang bawat candlestick na nabubuo. Kapag ang presyo ay nananatiling stable po dito sa $1.31, ito ay parang spring na pinipress or kinukompress. Habang kinukompress, mas lumalakas po ang potential energy nito. Sa oras na bumitaw po ang resistance at mag-curve paitaas ang ating Hall Street indicator dito, ang stability na nakikita natin ngayon ay magiging isang mabilis na pagsabog patungong 1.5672 dito po sa ating major resistance. Kaya ang aking opinion ay gamitin po natin ang panahong ito para i-verify ang ating mga support levels. Ang 1.5672 ay hindi lamang po ito basta numero sa chart. Ito po ang pintuan patungo sa price discovery mode kung saan wala nang harang ang presyo ni XRP. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa major buying opportunity at ang risk ng support break. Ayan. Si X-Finance Bull at marami pang ibang analyst ang nagsasabi ng kasalukuyang presyo ay isa pong major buying opportunity. Ang systemic purchase na 10,000 XRP blocks ay nagpapakita po ng matinding tiwala sa market structure ng XRP sa gitna ng taong ito or 2026 adoption. Pero sa bawat opportunity, laging may kasama pong risk. Lalo na kung ang support ay hindi po nanindigan at tuluyang nabasag dahil po sa labis na presyo. Ayan, ang masasabi ko naman tungkol dito ay balikan po natin ulit ang ating chart. Ay tutukan po natin ng mabuti ang ating major support dito na 1.3211. Kasi gaya po ng aking sinabi kanina, ang presyo natin ngayon ay nasa $1.31. Kung saan ibig sabihin ay nasa danger zone tayo dahil nasa ilalim po tayo ng ating support line dito. Ang malaking tanong sa isip po ng bawat trader ay ito ba ay isang fake out o isang tuluyang breakdown? Madalas po tayo makakita ng fake out bago ang isang malaking rally. Ngayon kung titignan po natin ang ating QQE mod indicator dito, ang lumalaking red bars ay nagsasabing seryoso po ang mga bears sa pagtulak sa atin pababa sa ngayon. Ang ating technical na view po ay ganito. Ang $35 million na ito ang magsisilbing ating foundation.
Kung sa mga susunod na araw ay makakita po tayo ng isang wick o buntot ng candlestick pababa. Halimbawa ay aabot ito ng $1.28 tapos mabilis na babalik sa itaas po ng $1.32. Yan po ang magiging kumpirmasyon na ang mga institution ay matagumpay na nadepensahan ang presyo. Tinatawag po natin yan na spring pattern. Pero hanggat ang ating Hall Sweet indicator dito ay nananatiling red at siya ay nag-curve pababa, huwag po tayo masyadong maging kampante. Ang 1.3211 support ay kailangang ma-reclaim with conviction o may kasamang malakas na green volume bar. Kung magpapatuloy tayo sa ilalim nito, habang ang ating QQE mode indicator ay palaki po ng palaki ang sukat ng mga bars, baka makakita tayo ng mas malalim pang pag-dip patungo sa susunod na support level. Kaya ang opinion ko po ay bantayan po natin ang ating volume profile dito sa ating mga charts. Kapag nakita po natin na ang presyo ay bumalik na sa 1.3211 at ang ating Hall Sweet indicator dito ay nagsimulang mag-flatten, iyan ang senyales na ang institutional accumulation ay tapos na. Ang presyong $1.31 ay pwede pong maging floor o sahig. Pero kailangan muna nating makita ang rebound signal mula sa ating mga indicators. Ayan, pag-usapan naman po natin ang strategy ng algorithmic trading. Ayan. Ayan, sa technical na aspeto ng algorithm, ayan, bakit nga ba kailangang 18.5 seconds ang pagitan ng bawat orders? Sa mundo po ng financial institutional finance, ito ay para maiwasan po ang high frequency trading detection mula sa ibang mga competitors. Gusto po nilang maging invisible hanggat maaari. Ang 48 milliseconds na duration ng bawat order ay mas mabilis pa sa isang kurap ng mata. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan natin ng mga tools gaya ng QQE mode para makita po natin ang momentum na hindi po nakikita ng mata. Ayan. Ang masasabi ko naman po tungkol dito ay gusto ko pong bigyang diin ang importansya ng disiplina. Kapag nakikita natin ang mga higante ay bumibili po sa $1.31, ito po ay validation na ang fair market value para sa kanila ay nasa paligid ng area na ito. Ayan. Ang payo ko po ay or ang masasabi ko po dito ay wag lamang po tayong tumingin sa balita. Ang news ay pwede pong ma-manipulate, pero ang chart data na pinapakita ng ating QQE mode indicator dito at ang ating house indicator ay mahirap pong itago. Kung ang QQE mode bars ay nagsimula ng lumiit kahit hindi pa sila nagkulay blue, yan na ang simula ng momentum shift. Ang opinion ko po sa mga algorithmic buys na ito, ito po ang smart money na naglalatag ng kanilang long position. Sila po ang basehan natin na kahit anong mangyari po sa balita, mayroon pong floor o sahig na binubuo ang mga institution. Ang 1.3211 resistance natin dito na naging support ay kailangan pong ma-reclaim. Sa sandaling makita po natin na ang ating Hall Sweet indicator ay nag-turn mula red pabalik sa green, iyan na po ang hudyat ng algorithm ay tapos na sa accumulation at handa na para sa distribution phase sa mas mataas na presyo. Marahil sa ating 1.5672 na resistance.
kailangan nating maintindihan ng mga institusyong ito ay hindi po gumagalaw batay sa emosyon. Sila po ay gumagalaw sa mathematical certainty. Ang pagkakaroon ng 156 identical orders ay hindi po coincidence. Ito po ay isang pre-programmed execution. Kaya ang opinion ko, sumabay po tayo sa kanilang logic, hindi po sa emosyon ng market. Kung sila ay bumibili habang ang QQE mod natin dito ay red, ibig pong sabihin ay kumukuha sila ng value. Pero para sa atin na mas maliit po ang capital, mas safe po ang confirmations. Kaya hintayin po natin ang pagbabago ng kulay ng ating Hall Suite indicator. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa sell the news versus institutional buying. Ayan. Madalas po nating marinig ang kasabihan na buy the rumor, sell the news. Pero sa kaso po ni XRP ngayong taong 2026, tila baligtad ang nangyayari. Ang news tungkol po sa National Trust Bank ay lumabas na. Pero sa halip na mag-sell, ang mga institution ay lalong nag-accumulate. Ang $35 million purchase na ito ay patunay na hindi po ito isang pump and dump scheme. Ayan. Sa aking opinion ay muli po nating tingnan ang ating major resistance dito na nasa presyong 1.5672. Ayan. Bakit ito ang target? Ayan, ito po ang target dahil ito ang huling peak bago po ang ating kasalukuyang consolidation. Kapag ang presyo po ay lumapit sa area na ito, asahan po natin ang matinding bakbakan. Ang Hall Suite indicator ay posible pong mag-flicker sa pagitan ng red at green sa area na ito. Pero sa ngayon, ang layo natin sa resistance ay isang opportunity gap. Kaya ang opinion ko sa sitwasyong ito, ang institutional buying ay strong hands holding. Ibig sabihin, sa XRP na binili po kay Coinbase, Bitstamp at Kraken ay malamang na ililipat sa cold storage o sa mga institutional vaults gaya po ng Goldman Sachs. Ito po ay nagbawas ng exchange supply. Kapag bumababa po ang supply sa mga exchanges pero tumatas ang demand, gaya po ng nakita nating $35 million buy, ang resulta po ay isang supply shock. Ang ating indicators na QQE mod, yan, at ang ating house indicator dito, ang unang makakadetect ng shock na ito. Ang 5 red bars po natin dito na nakikita natin ngayon ay pwede pong maging isang dambuhalang blue bar sa loob lang ng isang araw kapag umentra na ang supply shock. Kaya manatili po tayong nakatutok sa ating mga screen. Ang $1.31 ay hindi lamang po numero. Ito po ang pundasyon ng susunod na galaw ng XRP. Ang support na 1.3211 ay ang ating gateway. Sa oras na ma-reclaim po natin ito, ang 1.5672 na resistance dito ay magiging abot kamay na lang. Kaya masasabi kong be patient. Ang smart money ay hindi po nagmamadali. Kaya bakit tayo magmamadali? Gamitin po natin ang data, gamitin natin ang ating mga indicators at huwag po tayong magpadala sa ingay ng labas. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa roadmap. Ayan, simula po ngayong April 1. Ang mahigit $35 million na pagbili sa loob lamang ng isang oras ay hindi po ito isang aksidente. Ito po ay isang malinaw at kalkuladong strategy. Ang Coinbase, Bitstamp at Kraken ay naging saksi sa tahimik na pag-iipon ng mga dambuhala habang marami po sa atin ang nag-aalinlangan sa bawat galaw ng market. Ang Goldman Sachs ay nakapwesto na at ang mga algorithms ay patuloy na kumikilos sa background para punan ang kanilang mga portfolios
para sa darating na buwan. Yan, sa aspeto naman ng ating daily chart dito kay XRP, ang $1.31 ay ang ating kasalukuyang testing ground. Ang house rate indicator naman natin dito na kulay red at nagpa-curve downward, kasama po ang 5 lumalaking red bars ng ating QQE mode, ay nagsasabing may storm o bagyo pa tayong kailangang lampasan bago natin makita ang liwanag ng breakout. Ang 1.3211 support ang ating pinakamahalagang kuta na kailangang mabawi. Ang 101.5672 resistance naman dito ang ating susunod na destinasyon. Kaya manatili po tayong disiplinado sa ating trading. Huwag po tayong magpadala sa bugso ng ating emosyon at lagi po nating gamitin ang ating mga indicators para gabayan ang ating bawat desisyon dito sa market. Ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na sa pabago-bagong mundo ng cryptocurrency ngayong taong 2026. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.